Previously nga mga tropa, may nag-comment sa atin na nagtatanong kung iisa lang daw ba ang gamit ko sa document printing at sa paggawa ng sticker printing, dye ink ba daw ang ginagamit ko? And if yes nga daw, ano daw yung sticker paper na ginagamit ko? Unang-una, sure na sure ako, bago ka palang nakapanood sa channel ko, shoutout sa'yo, Maglasang 2047. Sa mga matagal nang nanonood sa akin, alam na nila kung ano yung ginagamit ko dito sa small printing business natin. Pero anyway, para sa mga bagong makakapanood, sasabihin ko kung ano yung ginagamit ko na sticker printing at kung ano yung ginagamit ko na ink at kung ano yung ginagamit ko na printer. Pero unang-una sa lahat, eto nga yung Epson 5290. Mga tropa, kung papatagalin nyo pa yung pagbili ng Epson printer na 5290, napapansin ko tumataas na talaga yung presyo niya sa market dahil tumataas yung demand. At sure na sure ako, etong 5290 na to, malapit na tong ma-phase out dahil meron ng Epson 5590 na merong maintenance box. At kung nakikita ninyo mga tropa dito sa screen, ang Epson 5290, ang pinaka-suggested retail price niyan ay 13,495 lang. Kung nakakabili ka ng 18,000 na presyo na ganyan, malamang sa malamang nauto ka talaga. At mga tropa, isishare ko nga sa inyo kung magkano ko lang nabili etong Epson 5290 ko. 11,000 ko lang siya nabili last year, 2024, nung April. Nakikita ninyo, 13,000 lang yung pinaka-presyo niya dahil nga nagkaroon ako ng discount, mga vouchers and everything. 11,000 ko lang siya nakuha. Ayan yung kagandahan kapag ka nagre-research ka at kahit papano medyo madiskarte ka. 11,000 ko lang siya nga nabili dito sa Silicon Valley. At kung gusto nyo mag-avail ng mga ganitong printer, nasa description yung link. At mabalik tayo dun sa katanungan ng tropa natin. Pero sa document printing, ginagamit ko talaga ay Epson 5290 using dye ink. Kasi mga tropa, yung Epson 5290 ko, ang ginagamit ko sa kanya na ink ay yung original lang. Yung mismong kasama niya na ink. Hindi ako gumagamit ng mga alternative. Mismong original lang Epson 003 dye ink. Mga tropa, sa paggawa ko ng sticker, tinatanong ko yung mga customer ko kung saan nila gagamitin. Kapag naman hindi nila kailangan ng pang outdoor or yung tipong pang notebooks lang, dito ko na piniprint sa aking Epson printer 5290. Kaya mga tropa, masasabi ko din na ginagamit ko for document printing and sticker printing ang Epson 5290 ko. Kahit na dye ink lang yung mga printer ninyo, pwede kayong mag-offer ng sticker. Panoorin nyo na lang yung mga iba kong videos, ilalagay ko sa description para kahit papano meron kayong idea. At nakikita nyo naman sa screen natin, sinasabi ko nga, tumataas na yung presyo netong Epson 5290. Pero kung may mga voucher kayo, itry nyo, makakapag-discount pa kayo dyan. At mga tropa, kung tinatanong nyo nga kung anong ginagamit ko for sticker, bukod dun sa Epson 5290, meron akong Epson 805. Pero phase out na siya, napakahirap nang makahanap ng ganitong model. At kung meron kayong nakikita, medyo negative feedback na yung mga naririnig ko sa kanila. At ang maganda lang, once na nung bumili sila ng mga ganitong printer, nare-return nila. So, ganun din kung bibili kayo sa physical store or bibili kayo sa mga online kasi naibabalik din nila yung product, nare-refund din. So, eto, magbabasa tayo ng mga mangilan-ngilan na comment dito. Hindi ko nababanggitin kung anong store to, pero sabi dito, no, mukha daw hindi legit yung store na to kasi nag-aas daw siya ng resibo or official receipt, wala naman daw binibigay. At yung isa pang nag-comment dito, sabi nila, kabibili ko lang nung January 27, sira agad. Halos ganyan yung mga nababasa ko na feedback and na-experience nung isa sa mga subscribers ko, nag-avail dito sa store na to at na-experience niya, sira yung kanyang printer. Sira yung ipinadala na printer. Ang kinagandahan lang doon, nag-avail siya dun sa store or nag-avail siya dun sa Lazada ng insurance. Kaya alam mo yon, na-refund yung kanyang printer. Ayan yung masasabi ko. So, to tell you honestly mga tropa, kailangan na natin mag-move forward sa mga printer na nagpi-phase out na. So, kung tatanungin nyo ako, ano ba yung magiging alternative natin?
para sa Epson 805. Kasi para sa akin, Epson 805 pa rin talaga yung napakaganda, and almost 3 years na ata na ginagamit ko etong Epson 805 ko, or magpo 4 years. Hindi ko na masyado maaalala, and wala na nga talaga tayong magagawa kundi mag-move forward sa technology or yung pag-evolve ng technology ni Epson. Ito na yung maisasuggest ko sa inyo mga tropa na alternative, or kahit papano mas gumanda na yung features na itong Epson 805. Ito nga yung bago, Epson 8050, and sa mga nakakapanood ng mga vlogs ko ng mga una-una, sinasabi ko nga na kahit papano napapangitan ako dito sa Epson 8050 dahil sa kanyang maintenance box, at sa mga nababasa ko na feedback sa mga kapwa ko nasa printing business. Pero time to time, dumadami na rin yung user neto. Even dun sa pinuntahan ko na park sa Bohol, yung mirror na theme park kung saan napakaganda ng mga views doon, or yung mga landmarks ng mga bawat bansa nandun nakalagay, nakadisplay. Ginawa nila ng ganon, at yung pangalan nga nung theme park na yun, yung mirror sa Bohol. Napasyal ako doon, nakita ko eto na yung gamit nila. 4 na ganitong set yung kanilang printer. Talagang wala na tayong magagawa kundi mag-move forward. Kasi dati mga tropa, nagpo-photobooth ako, ang talagang pinakamaganda dyan na gamitin Epson 805. Dahil nga nag-phase out na si Epson 805, ngayon nakikita ako sa mga kapwa ko na nagpo-photobooth before, ang gamit na nila etong Epson 8050. Talagang nag-upgrade na sila, kasi kung i-compare mo yung bilis ng printing, mas lamang talaga etong Epson 8050. At ang ginagamit nila na pigment ink ay yung Inkrite. Nakadepende na sa inyo kung gagamitin nyo yun. Ako mga tropa, under research pa ako, hindi pa talaga buo yung loob ko na bumili na etong Epson 8050, pero itatry ko ngayong mga February kung bibili na ako ng ganitong printer. Medyo meron kasi akong pinaglalaanan pa, and sa mga nababasa ko medyo gumaganda na yung feedback, kasi nga kagaya ng sinabi ko, kailangan na natin mag-move forward or mag-adapt sa mga bagong printer model ni Epson. Wala na talaga, medyo mahirap nang makabili ng mga Epson 805 sa ngayon. Meron akong nakikita dito yung upgraded version ni Epson 805. Ito yung 3-in-1 printer, para rin siyang Epson 805. Ito lang yung upgraded version kasi 3-in-1 printer siya. Meron siyang scanner, and ayun nga, pwede kang makapag-Xerox, 'di ba? Kaso medyo may pagkamahal talaga siya. Halos 22,000. 'Di ba? Napakalaking pera na papakawalan mo 'yan kung magi-start ka pa lang ng business. Pero kung medyo may arps ka, nasa sayo kung susugal ka. Nasa sayo pa rin talaga ang huling desisyon. Pero para sa akin talaga napakaganda na itong Epson 805. And ayun na nga, sana nasagot ko yung katanungan netong tropa natin na si Geraldine Maglasang. Konting recap, Epson 5290 for document printing ko, and minsan ginagamit ko din siya for sticker printing, pero pang indoor lang. Yung tipong hindi mo gagamitin na pang dikit-dikit sa mga car or sa mga motor, 'di ba? Pero kung gagamitin sa mga pang motor-motor, ayan, nakikita nyo sa screen or yung mga binibigay ng mga motovlogger, usually ang ginagamit ko doon ay pigment ink, at ang printer ko ay Epson 805. And mag-move forward tayo sa mga ginagamit ko naman na sticker.